Ikaw ba ay naniniwala sa mga aswang? Marami kasi sa atin ang ayaw maniwala kung hindi ikaw mismo ang nakakita nito. Ika nga ng iba, to see is to believe. Ipaano na lang kung ikaw ang nakakita nito pero pagsisisihan mo naman buong buhay mo. Mga kaistorya, panibagong kwento na naman ang ating i-share sa inyo tungkol sa experience ng isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Rigor. Hindi na bago para sa amin ang mga awok o yung mga aswang lupa na may kakayahang maganyong itim na baboy o di kaya malaking baboy ramo. Hindi na rin lingid sa aming kalaman na may mga aswang na naninirahan sa aming baryo. Mahirap lang silang makilala lalo na kung araw. Maraming bisis na kami nakaririnig ng mga kwento tungkol sa mga aswang lalo na sa mga awok. Katulad din sila ng mga pangkaraniwang aswang na kumakain ng lamang loob, unang sariwang laman ng tao. Kaya nga lang, hindi lahat ng taga-baryo ay naniniwala tungkol doon. Ang iba, sinasabing gawa-gawa lang daw yun ng mga matatanda para maagang magsitulog ang mga apo nila o kaya namay hindi na magpagabi pa sa labas. Pero para sa akin, wala namang masama kung maniwala ako, basta mag-iingat nga lang. Mahirap na, baka hindi ko alam. Ako na pala ang susunod na biktima ng aswang. Ako nga pala si Rigor, tubong bataan at nagtatrabaho bilang karpentero. Maayos naman ang pasahod sa huling trabaho ko. Malaki kasi ang ginagawang bahay. Pero ngayong tapos na yun, nahirapan na naman ako makahanap ng mapagkakakitaan. Mabuti na lang at sinuswerte akong manalo sa ending. Bumili ako ng sikanhan na tricycle na magagamit ko sa pamamasada habang wala pang trabaho. Umaga, hapon, tuloy-tuloy ang pasada. Minsan ay naabot pa ako ng alanganing oras, lalo na kung marami talagang pasahero. Sa layo kasi ng bayan sa amin, halos mag-aagawan sa tricycle ang mga pasaherong namamalingke o di kaya papasok sa trabaho. Nang maibaba ko ang dalawang pasahero para sa uling biyahe ko ngayong gabi, nagpasya na akong umuwi. Iniiwasan ko kasi na maabutan ng ating gabi sa daan, lalo na tuwing Biyernes. Alas 10 pa lang ng gabi ay napakatahimik na sa aming baryo. Halos mga huni na lang ng palaka, kuliglig, at mga panggabing ibon ang naririnig ko. Napangiwi ako nang maramdaman ang pagkalam ng aking sikmura. Nakalimutan ko palang bumili man lang ng mga makakain kanina sa terminal ng tricycle. Idi sana'y may pantawid gutom ako. Dahil bako-bako ang daan, dahan-dahan lang ako sa pagmamaneho. Kulang na lang kasi ay maging sungka ang kalsada sa dami ng butas at mga batong nakalagay roon. Maya-maya, natigilan ako nang marinig ang huni ng kinatatakutan naming panggabing ibon. Yun kung tawagin sa amin ay kuwaw. Bigla akong kinalibutan. Sabi kasi ng mga matatanda sa amin, humuhuni raw iyon tuwing may aswang sa paligid. Kapag mas malakas daw ang huni nun, tiyak na mas malapit na ang aswang. Binilisan ko ang pagmamaneho para makarating kagad sa bahay. Wala na naman ako makasabay ng mga tricycle na bumibiyahe ng mga oras na yun. Ngunit bigla akong napahinto nang may matanglawan ang ilaw na nagmumula sa aking motor. May 3 babaeng buntis na mabagal na naglalakad sa gilid ng mabatong kalsada. Binusinahan ko sila para sabay na sa pag-uwi. Delikado para sa kanila ang paglalakad ng ganitong oras. Sakay na kayo! Delikadong maglakad tuwing gabi, lalo na't mga buntis kayo. Sigaw ko sa kanilang 3. Nakaramdam ako ng awa nang makita silang pawisan at mukhang pagod na sa paglalakad. Naku, maraming salamat ho! Kanina pa kasi kami naglalakad. Lahat ng mga dumadaang tricycle puno ng sakay, sabi ng isang babae. Inalalayan ko ang dalawa sa pagsakay sa loob at ang isa naman doon sa may likurang kumupo. Nang masigurong maayos na sila, ay pinarurot ko ng tricycle papalayo roon. Saan ba kayo galing at ginabi na kayo sa paglalakad? Usisa ko sa kanila habang ang mga mata ay nakatutok pa rin sa daan. Sumagot ang babaeng nasa likuran ko. Diyan lang ho sa may barangay hall, may libreng check-up kasi kanina.
Pero inabot na kami ng hapon sa haba ng pila. Ganun ba? Tika, saan nga pala kayo bababa? Doon na lang sa may unahan ng Manukan, Manong. Sagot naman ng isang nakasakay sa loob. Lumipas ang ilang sandali at nararamdaman ko na parang bumabagal ang takbo ng tricycle. Para bang pabigat ng pabigat ang sakay ko. Ngunit dahil sa nararamdaman kong takot, hindi ko na lang iyon pinansin. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho hanggang sa pumarang babae na sa aking likuran. Dito na lang ho kami, sabi ng babae sa malamig na boses. Salamat sa libreng sakay. Mag-iingat ka sa pag-uwi, sabi naman ng huling babaeng bumaba. Napalingon ako sa huling nagsalita. Tila may kakaiba sa boses niya, pero hindi ko naman nakita ang mukha niya dahil nakatalikod siya. Nang makababa na silang tatlo, pinasibad ko na rin kaagad ang tricycle para dumiretso na sa bahay. Para akong nabunutan ng tinik ng tuluyan nang makauwi. O bakit naman ganyan ang itsura mo? Puna ni Teresa, ang asawa ko. Wala to, napagod lang. Sagot ko at kaagad nag-iwas ng tingin. Nabutan ko kasi siya na naghihintay sa labas ng aming bahay. Nakasanayan na niya iyon tuwing ginagabi ako ng uwi. Wala kasi akong cellphone na maaaring gamitin para makontak niya habang namamasada. Ibinigay ko kasi yun sa anak kong si Joy para makumusta naman namin siya habang nag-aaral sa kabayanan. Mas mabuti kasing nangungupahan na lang siya sa mumurahing boarding house kaysa mag-uwian. Mas magastos kasi sa pamasahe. Bukod sa pamamasada, ay ang maliit lang naming gulayan ang pinagkukunan namin ng panggastos. Minsan, nagluluto rin ng kakanin ang misis ko, pero dahil may edad na rin siya, madalas sa gulayan na lang talaga niya inilalaan ang kanyang oras. Kinaumagahan, maaga akong naghanda para muling pumasada. Pero pagdating sa waiting shed, kung saan nakapila ang mga tricycle, naabutan kong nagkukumpulan doon ng mga driver na para bang may seryoso silang pinag-usapan. Noy, anong meron? Usisa ko nang maipila ang aking tricycle. At ikwenento sa akin ang kanina pa nilang pinag-uusapan. Ang sabi niya, may natagpuan daw na bangkay kagabi sa may palayan malapit sa Manukan. Halos hindi na rin daw makilala ang bangkay dahil halos mabasag na ang bungo noon. Ang ipinagtataka pang araw nila, wakwak ang tiyan ng biktima at ni isa sa mga lamang loob ay walang itinira. Malapit sa Manukan, nagtataka kong tanong. Oo, sa may Manukan. Doon sa may Manukan ni Mang Teneryo, doon daw pinatay. Ang sabi, tricycle driver din daw. Nagtataka nga ako dahil hindi naman siya miyembro ng tudar ito. Baka may nagpahatid lang. Malas niya, dito pa siya na biktima. Kawawa naman. Mukhang hindi tao ang gumawa nun. Parang gutom na hayop. Sa kabiruhin mo pare, may nakita pang mahahabang kalmo sa braso at binti niya. Imposible namang may babangis na hayop na gumagala rito. Puro palayan lang naman ang narito at malayo pa sa gubat. Di kaya aswang dumalik sa kanya kanina? Dagdag pa ni paring Nonoy. Tulad ko, isa rin siya sa mga naniniwala sa mga aswang. Hinala rin niya, may mga nakatirang ang aswang sa aming baryo, kaya hindi siya bumibiyahe tuwing gabi. Hindi ako nakasagot kagad nang maalala ang kakaibang pakiramdam ko kagabi. Bago pa man ako makapagsalita, ay sumingit na ang kapwa ko ring tricycle driver na si Benjo. Uy paring Rigor, nandiyan ka na pala. Mukhang ginabi ka na naman pumasada kagabi ah. Kininong baboy ramo yung mga sakay mo kagabi? Nagulat ako sa tanong niya. Ha? Anong baboy ramo? Napakamot naman sa ulo si Benjo. May sakay kang baboy ramo kagabi. Nasa loob ng tricycle mo. Tapos sa angkas naman yung babaeng buntis. Buti hindi nagsitalon sa tricycle ang sakay mo. Mas lalo akong naguluhan sa sinabi ni Benjo. Wala naman akong sinakay na baboy ramo kagabi. Wala naman siyang dalang hayop. Baka nagkakamali ka lang pare. Yung huling pasahero ko kasi kagabi, 3 buntis na naglalakad sa kalsada. Inaawa na naman ako. Anong oras na yun eh? Baka kumapano pa sa daan kaya isinakay ko na.
Baka ibang tricycle ang sinasabi mo. Paliwanag ko sa kanya pero mukhang hindi pa rin siya nakumbinsi. Hindi na siya nakipagtalo pa na may dumating ng pasahero. Siya kasi ang nauuna sa pila. Naguguluhang sinundan ko ng tingin ng tricycle ni Benjo habang papalayo. Nang ikwento ko kay Teresa ang sinasabi ni Benjo, doon ko lang napagtanto na maaaring ang tama ang hinala kong tungkol sa 3 buntis na naisakay ko kagabi. Matagal nang walang nakatira sa kubong malapit sa manukang sinasabi mo, Rigor. Wala na rin ibang bahay doon na pwedeng uwian ng mga pasahero mo. Isa pa, wala na rin nagagawi roon kung 10 oras na ng gabi. Masama ang katubo ko sa mga naisakay mo. Hindi mapakaling sabi ni Teresa habang pabalik-balik na naglalakad sa maliit naming sala. Dala-dala ko namang palagi ang panguntrang ginawa ni Inang noon pa. Kaya matatakot sila na biktimahin ako. Katwiran ko naman kay Teresa. Dala-dala ko naman palagi ang panguntrang ginawa ni Inang noon pa kaya takot na lang nila na mabiktima ako. Katwiran ko naman kay Teresa. Ipinakita ko sa kanya ang kwentas kong gawa mula sa bala ng barel. Dati kasing albularyo si Inang bago pa man siya namatay. Ang sabi niya, may ritual daw ang kwentas na binigay niya sa akin kaya huwag na huwag ko raw iwawala. Magagamit ko raw ito bilang panako sa mga aswang. Malapitan man nila ako ay hindi naman nila ako kayang saktan hanggat suot ko ang kwintas na ito. Hindi pa rin tayo maaaring magpakasiguro, Rigor. Halika! Sumunod naman ako kay Teresa sa may kusina. Nagtaka ako nang iabot niya sa akin ang 3 buong bawang. Ano naman ang gagawin ko rito, Teresa? Balatan mo at ikuskus mo sa upuan ng tricycle mula sa angkas hanggang sa loob. Sundin mo na lang ang sinasabi ko, Rigor, kaysa mapahamak ka. Hindi natin alam kung tao pa ba ang nakakasalamuhan natin araw-araw. Dagdag pa ni Teresa. Naunawaan ko naman ang ibig niyang sabihin kaya hindi na ako nakipagtalo pa. Binalatan ko ang mga bawang na binigay niya at pinagtiyagang ikuskus yun sa upuan ng aking pampasaherong tricycle bago matulog ng gabing iyon. Kinabukasan, amoy na amoy pa rin ang bawang na kinuskus ko sa upuan. Kinabukasan, problemado kong pinagmasdan ng aking tricycle habang nakapamaywang sa harapan noon. Katabi ko naman si Teresa na bitbit ang tinapay na babawonin ko sa biyahe. Baka wala na namang sumakay rito dahil amoy bawang ng upuan, Teresa. Reklamo ko sa aking asawa. Takpan mo muna ng tela ang mga upuan habang maliwanag pa. Pagdating ng hapon, saka mo tanggalin. Sambit niya sa akin. Kagaya kahapon, marami akong naging pasahero sa maghapon kong pamamasada. Pagpatak ng alas 6, madilim-dilim na sa paligid. Bago ako bumiyay ulit, tinagal ko muna ang mga tilang nakatakip sa upuan. Bigla akong kinabahan. Paano nga kaya kung makatagpo ako ng aswang ngayong gabi? Hindi ko alam kung paano ba ipagtanggol ang aking sarili. Hindi lamang dahil may pangontra akong suot, hindi na ako maglalakas loob pang bumiyahe sa gabi. Isa pa, malaki-laki rin ang kinakailangan ni Joy para sa kanyang matrikula. Hindi na sasapat ang kinikita niya sa pag-extra sa karinderya malapit sa kanilang eskwelahan. Nang gabing iyon, hindi ko inasahang makikita ko ulit ang 3 buntis na naisakay ko kagabi. Nagtaka ako nang makita silang naglalakad na naman sa kaligitnaan ng dilim. Di ba sila natatakot? Huminto ako at binusinahan sila para sana'y pasakayin ulit. Lumingon ng 3 pero nang makalapit sila sa aking tricycle, bigla silang natigilan at tila napapasong lumayo. May problema ba? Huminto ako at binusinahan sila para sana'y pasakayin ulit. Lumingon ng 3 pero nang makalapit sila sa aking tricycle, bigla silang natigilan at tila ba'y napapasong lumayo. May problema ba? Nagtataka kong tanong sa kanila. Kinalibutan ako nang mapansin ang panlilisik ng mga mata nila habang nakatitig sa akin.
Hindi na kami sasakay sa'yo, sabi ng isang babae. Parehong-pareho ang boses niya sa narinig ko kagabi. Masyadong malalim ang boses niya ngayon para sa katulad niyang isang babae. Hindi na kami sasakay sa'yo. Hindi na kami sasakay, sabi ng isang babae. Parehong-pareho ang boses niya sa narinig ko kagabi. Masyadong malalim ang boses niyang iyon para sa katulad niyang isang babae. Umalis ka na, sabi pa nung isa. Doon ako tuluyang nilukob ng takot nang mapagtanto kong bakit ganong reaksyon nila. Mabilis kong pinasibad ang aking tricycle papalayo sa 3 buntis na yun. Hindi ko na inantala ang bato-batong daan sa pagmamadali ko. Saka ko lang napagtanto na lumampas na pala ako sa aming bahay nang matanaw ko ang malawak na palayan. Napakadilim doon at wala man lang makikitang malapit sa bahay. Natigilan ako nang marinig ang malakas na pag-alulong ng mga aso mula sa mga bahay na nadadaanan ko kanina. Masyado na pala akong napalayo. Dali-dali kong inikot ang tricycle pabalik para umuwi nang biglang sumulpot ang isang malaking baboy ramo sa harapan ng aking tricycle. Bigla akong napreno. Muntik nang masubsob ang mukha ko sa manibela sa biglang paghinto. Daig ko pang binuhusan ng isang timbang tubig na may yelo na mga oras na yun. Nanlalamig ang buong katawan ko sa takot habang ang mga mata ko ay nakatutok lang sa malaking baboy ramo sa aking harapan. Namumula ang mga mata nito at malakas sa pag-aangil na animoy handa na akong sunggaban. Oras na bumaba ako mula sa tricycle. Namumula ang mga mata nito at malalakas ang pag-angil na animoy handa na akong sunggaban oras na bumaba ako mula sa tricycle. Hindi na ako maaaring magkamali. Hindi ordinaryong hayop ang nasa harapan ko, kundi isang awok. Napasigaw ako nang biglang tumakbo papalapit sa akin ang malaking baboy ramo at tinatake ang aking binti. Sa bilis ng pangyayari, ay hindi ako agad nakakilos para pagtanggol ang aking sarili. Tulong! Tulong! Sigaw ko sa kalagitnaan ng madilim na kalsada. Ngunit walang nakakarinig sa akin. Napahiyaw ako nang bumaon ang matulis nitong pangil sa aking balat at umagos ang dugo patungo sa aking kanang paa. Nagpakawala ako ng malalakas na suntok sa ulo ng hayop na kumakagat sa akin. Ngunit parang baliwala lang iyon. Lalong bumabaw ng pangil nito na tumatagos na hanggang sa aking laman. Marin akong napamura nang maramdaman ang pagkapunit noon. Pakiramdam ko ay humihiwalay na ang aking balat sa pagkahayok ng hayop na umaatake sa akin. Natigilan ako nang maalala ang suot kong kwintas. Bagamat nangihina ng aking kamay, ay pilit kong iyong hinubad at buong lakas na isinabit sa liig na nagpupumiglas na baboy ramo na pumapapak sa aking binti. Umatungal ito na animoy nasasaktan at nagwawala upang matanggal ang kwintas na nakasabit sa liig nito. Ngunit tila magnitong kumapit sa balat nito ang aking kwintas. Nagulat ako nang biglang umusok ang katawan ng baboy ramo at unti-unting bumubulagta sa mabatong kalsada. Paika-ika akong naglalakad papalapit doon na masigurong wala na ngayong buhay. Kinuha ko ang kwintas na binigay ni Inang at kagad na ibinulsa. Tama nga ang sinasabi noon ni Inang. Magagamit ko ang kwintas na ibinigay niya dahil nagtataglay daw ito ng lason na maaaring ikamatay ng aswang na malalapatan nito sa katawan. Naghalo ang takot at pag-aalala kay Teresa na makarating ako sa bahay na duguan ng aking binti. Nang sabihin ko ang nangyari kanina, sa halip na sa ospital ako dalhin ay dinala ko ni Teresa sa kamag-anak niyang albularyo upang tanggalin ang lasong kumapit sa aking sugat na kinagat ng awok. Maaari ko raw kasi yung ikamatay kung hindi maaagapan.
Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa babaeng tagpuan nila sa kalsada na wala ng buhay. Nabalitaan din nila ang nangyari sa akin nang umuwi ako sa amin para magpagaling ng sugat na aking natamo. Maswerte pangaraw ako at hindi naputulan ng binti. Hindi na ako nagulat na makita ang bangkay na natagpuan ng mga pulis sa eksaktong lugar kung saan ako inatake ng aswang kagabi. Hindi nga ako nagkamali ng hinala dahil ang aswang na umatake sa akin ay isa sa 3 buntis na nadaanan ko sa kalsada. Ngunit ayon sa otoridad, hindi raw residente sa amin ang 3 buntis na iyon. Malinaw daw na dayo lamang ang mga iyon at sinadya pa nila ang aming lugar upang makapangbiktima. Hanggang ngayon, ang hinahanap pa rin nila ang 2 kasama ng aking napatay. Mukhang mahirapan daw sila sa paghahanap dahil kahit sa mga kalapit na barangay namin ay hindi kilala ang 3 babaeng iyon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay nagpasya na kami ni Teresa na ibenta na lang ang bahay at lupa namin sa baryo. Humanap na lang kami ng maliit na bahay na pwede naming upahan sa kabayanan nang sa ganun ay makasama na rin namin ang aming anak na si Joy. Makalipas ang 1 buwan, bumalik na rin ako sa pamamasada. Ngunit tanging sa kabayanan na lang ang naging ruta ko. At iniwasan ko na ang magawi sa aming baryo.